Mga uri ng dula na ayon sa anyo. Una, komedya. Katawa-tawa, magaan ang mga paksa o tema at mga tauhan ay laging nagtatagumpay sa wakas. Pangalawa, trahedya. Ang tema o paksa nito'y mabigat o nakasasama ng loob, nakaiiyak, nakalulunos ang mga tauhang karaniwang nasasadlak sa kamalasan, mabibigat na suliranin, kabiguan, kawalan at maging sa kamatayan. Ito'y karaniwang nagwawakas ng malungkot. Pangatlo, melodrama. Ito ay sadyang namimiga ng luha sa manonood na para bang wala ng masayang bahagi sa buhay, kundi pawang problema at kaawa-awang kalagayan na lamang ang nangyayari sa araw-araw. Ito ay karaniwang mapapanood sa mga diseryeng palabas sa telebisyon. Pang-apat, tragikomedya. Magkahalo ang katatawanan at kasawian, kung saan may mga tauhang katawa-tawa tulad ng payaso para magsilbing tagapagpatawa, subalit sa huli nagiging malungkot dahil sa kasawian o kabiguan ng mahahalagang tauhan. Pang-lima, sainete. Itinuturing na isa sa mga dulang panlibangan ng mga huling taon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang paksa nito ay tungkol sa paglalahad ng mga kaugalian ng isang lahi o katutubo, sa kanyang pamumuhay, pangingibig at pakikipagkapwa. Isang halimbawa nito ang La India Elegante y Negrito Amante ni Francisco Baltazar. Pang-anim, parsa. Dulang puro tawanan at halos walang saysay ang kwento. Ang mga aksyon ay slapstick na walang ibang ginawa kundi magpaluan, maghampasan at magbitawan mga kabalbalan. Karaniwang itong mapapanood sa mga comedy bar. Pang-pito, parodya. Ay anyo ng dulang mapanudyo, ginagaya ang mga kakatwang ayos, kilos, pagsasalita at pag-uugali ng tao bilang isang anyo ng komentaryo o pamumuna o kaya'y pambabatikos na katawa-tawa ngunit may tama sa damdamin ng kinauukulan. Pangwalo, proverbio. Kapag ang isang dula ay may pamagat na hango sa mga bukang bibig na salawikain, ang kwento'y pinaiikot dito upang magsilbing huwaran ng tao sa kanyang buhay.